Uncle Prince. Dire-diretso sa loob ng bahay si Frank pagkatapos siyang papasukin ng kasambahay. Humahango sa lumabas mula sa isa sa mga pinto ang kanyang tiyuhin. Bakit? Uncle Prince looked like most men his age. He had a huge belly fat, salt and pepper hair, and a receding hairline. Minsan kapag sinusumpong ito ng matinding rayuma ay nakatungkod din ito. But he had a pleasant face. He had kind-looking eyes and he always smiling. Kung totoo si Santa Claus, baka si Uncle Prince iyon. Hindi talaga niya kamag-anak si Uncle Prince kahit Uncle pa ang tawag niya rito. Pero sa lahat ng mga ginawa nito para sa kanya ay itinuturing na niya itong pangalawang ama. Sino ho yung bagong nakatira dun sa bahay niyo? Tanong agad niya rito. Bahay mo, pagtatama nito sa sinabi niya. Bahay ko na binenta ko ho sa inyo. He was now getting impatient. Isang magdamag na lumipas. Paano kung nabuksan na ng babaeng iyon ang kahon? Kagabi pa sana siya naroroon sa bahay ng tiyuhin niya kung hindi lang siya nag-aalalang bulabugin nito ng 10 oras ng gabi. Matanda na si Uncle Prince at kailangan nito ng maayos na tulog. Iwas-iwas lang ni Uncle Prince ang kamay nito na para nagbubugaw ng langaw at tinalikuran siya. Ang aga-aga mainit agad ang ulo mo. Nag-almusal ka na ba? Ano na namang gulo ang pinasok mo kagabi? Naglakad ito papunta sa komedor. Pakiramdam ni Uncle Prince ay palagi siyang may kinasasangkot ang gulo. Madalas ay totoo iyon pero hindi sa sitwasyon niya ngayon. Sumunod siya rito. Automatikong ipinuwesto niya ang isang kamay sa likod nito. Bahagya siya nakaalalay kung sakaling mawalan nito ng balanse. Wala akong pinasok na kahit anong gulo kagabi. Muntik lang. Tumawa ito ng malakas. Mabuti naman. Magpakitino ka na at sigurado akong hindi natutuwa si... Sino nga ho yung nakatira ngayon dun sa bahay? Putol niya sa sinasabi nito. May mga bagay na ayaw na niyang pag-usapan hanggang maaari. Bagong tenant, mabait na bata at dalaga pa. Sa tono ng pagkakasabi niya ni Uncle Prince, ay parang inirereto nito sa kanyang babae na bagong tenant. Napakunot na o siya. Wala siyang pakialam sa civil status ng babae. Doon muna ako sa basement titira. Ang basement na pinag-upahan nito ang bahay ang tinutukoy niya. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Trip-trip lang. Wala siyang balak sabihin dito ang tungkol sa kahon. Masyado iyong personal. E di sige, huwag mo na lang masyadong aasarin yung bagong tenant. Biro sa kanya ni Uncle Prince. Asarin? Kung alam man sanang ito ang totoong dahilan. Kung curious na curious ka, bakit hindi mo buksan? Session ng best friend ni Shaira na si Giselle. Ikinuwento na niya rito ang tungkol sa nakita niyang kahon kagabi. Kagagaling lang nilang mag-shopping at papasok pa lang sila sa kanyang bagong bahay. Dahil fully furnished na ang bahay ay kaunti na lang ang binili niya. A couple of grocery items and kitchen utensils. Nakalak nga. Nilapag niya sa dining table ang mga pinamili. Ganon din ang ginawa ni Giselle. Ang sakit ng braso ko, ang bigat ng mga binili mong figurine. Nag-stretch ito ng mga braso. Pinandilatan niya to. Ikaw kaya ang nagpumilit na bilhin ng figurine na yan? Ang cute kasi na nag-a-assist sa mall kanina. Kawawa naman kung hindi makakakota. Kahit naman sino basta matangkad at moreno, cute sa'yo. Petit at mestiza ang best friend niya na kaya attracted ito sa mga lalaking kabaligtaran nito. Iyon nga lang ay lagi rin itong sablay sa mga nagiging boyfriend. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng juice para sa kanila. Oo na, sabi nito sa kanya. Saka nito ay binalikan topic sa kahon. Sirain na lang natin yung lock. Asan ba yung kahon? Ako na lang sisira. Ayoko nga. Baka sa may-ari iyon ng bahay. Paglabas ni Shaira ng kusina ay nilalantakan na ni Giselle ang binili nilang cinnamon roll. Minsan ay naiinggit siya kay Giselle. Kahit ano kasing kain nito ay hindi pa rin ito tumataba. Samantalang siya, masobrahan lang sa kanin ng ilang araw, maakusahan ng chubby. She was at her ideal weight pero kailangan pa rin niya mag-ingat sa dami ng kinakain. What was worse than being broken-hearted was being broken-hearted and overweight. Mabilis itong ininuman juice na inilapag niya sa harap nito. Tawagan mo na lang yung may-ari. Itanong mo sa kanya kung kanya nga. Umupo siya sa tabi nito. Hindi ko matandaan kung saan ko nalagay yung calling card niya.
She was not only blessed with crappy metabolism, she was also blessed with crappy memory. Pumalatak ito. Expected ko na yan, kaya nga gumawa na ako ng kopya ng lahat ng contact numbers na kailangan mo. Phone number ng nearest clinic, fire station, police station, outpost and security guard sa village, mayor's office at yung number na may-ari. Nandun sa drawer mo sa tabi ng kama. Useless ang phone book sa'yo dahil pati cellphone mo ay nakakalimutan mo. Ngumiti siya at kinurot ang pisngi ng best friend niya. Hindi na ito umaray dahil sanay na ito sa mga pagkurot niya rito. Grabe, ano na lang gagawin ko kung hindi ikaw naging best friend ko, Giselle? Eh di kawawa ka? Seryosong tugon nito. True, nahangiting sang-ayon niya rito. Si Giselle ay anak sa labas ng isang mayamang Chinoy. Dahil a legitimate child at hindi madalas makasama ang ama, ang kakulangan sa oras at banding nito ay pinapalitan ng ama nito ng salapi. Hindi nito kailangan magtrabaho pero may sarili pa rin itong small-scale clothing line na may butik sa Makati. At tuwing kailangan niya ito, isang tawag lang niya ay to the rescue na agad ang best friend niya. Pinanood niya itong kumain. Inggitera sila sa buhay ng isa't isa. Naiinggit si Giselle sa one big noisy family nila, siya naman ay naiinggit sa komportableng buhay nito. Nasa middle class lang ang pamumuhay ng pamilya niya. Hindi pwedeng hindi siya magtrabaho. Ngayon ay marketing officer siya sa isang cosmetic company. Nagkataon lang na naipon ng mga leave niya, kaya pansamantalang on vacation mode siya. Kapag kinulang siguro iyon, baka mag-file din siya ng indefinite leave. Pagkatapos maunsyami ng kasal niya ay parang nawalan na rin siya ng drive sa iba pang bagay. Nagsimula lang uli siya ma-excite nang lumapit sa kanyang bahay. Kung may napalaman siya sa dati niyang relasyon, iyon ay ang pera na parte niya sa joint savings account nila ng leche niyang ex-fiancé. Iyon ang ginamit niyang pambayad ng upa ng bahay at sa kung ano pang expenses niya. At kapag tinopak na siya ng tuluyan ay magdedesisyon na mag-resign na sa trabaho niya ay ang pera din niya iyon ang gagastusin niya habang naghahanap siya ng panibagong source of income. Kung sana'y may mayaman din siyang tatay na Chinoy tulad ng kaibigan niya si Giselle, hindi na niya interesan pa ang pera na iyon. Pagkaalis ni Giselle na dire-diretso na raw sa butik nito ay agad niyang tinawagan na may-ari ng bahay. Sa boses pa lang ng kanyang landlord ay tila masaya ito na tumawag siya. Isa ito sa mga taong mabilis lang niyang nakagaanan ng loob. Golf buddy ito ng ama ni Giselle kaya niya alam ang tungkol sa bahay nito. As far as she knew, he lived alone. Nasa Amerika raw ang pamilya nito. May tatanong lang po sana ako. Ani ang hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Ano yun? May pagtataka sa tinig ng tanong nito. May kahon po kasi ako nakita sa likod ng bahay. Maliit po na kulay gray. Sa inyo po ba yun? Kahon? Abay, wala naman akong kahit anong kahon na iniwan dyan. Baka sa dating tenant. Sagot nito. Nasabi na nito sa kanya noon na nag-migrate na sa Australia ang dating umupa sa bahay. Hindi ba po nasa Australia na sila? Oo, at malamang na hindi na yun babalik. Kaya ikaw nang bahala dyan sa kahon. Sa'yo na yan, Shaira. Pagbibigay permiso pa nito sa kanya. Napangiti siya. Magpapaalam na sana siya rito at puputulin ang tawag nang may sinabi pa ito sa kanya. May darating nga pala dyan, si Frank, anak-anakan ko. Sa basement mo na siya titira. Don't worry, mabait naman yun. Sige po, okay lang po. Naisip niya na kaya hindi sinama ang basement sa nirentahan niya ay dahil may iba na palang umuukupa roon. Kung sino man si Frank, sigurado magkakasundo niya ito basta walang pakialamanan. Maya-maya nakatanggap siya ng text galing sa nanay niya. Pinapasundo nito ang pamangkin niyang si Jepoy na grade 2 sa isang Montessori school na di kalayuan sa bago niyang bahay. Nag-away na naman daw ang ate niya na nanay ni Jepoy at pinalayas na naman ito ang asawa kaya walang susundo sa bata. Hindi raw maiwan ng nanay niya ang iba pa nitong apo kaya sa kanya nito pinasundo si Jepoy. With 3 couples living in the same house, normal na ang LQ sa bahay nila. Sinundo ni Shaira si Jepoy sa Montessori at tinulungan na rin niyang gumawa ng project ang pamangkin. Bago siya umalis ng bahay ng kanyang mga magulang ay ipinaghanda rin niya ng merienda ang iba pa niyang mga pamangkin.
Malapit nang gumabi nang bumalik si Shaira sa sarili niyang bahay. Nagkamali pa siya na instruction na ibinigay sa taxi driver kaya sa likod ng bahay nito inihinto ang taxi. Mabuti na lang at may daan din doon. Himalang naalala niyang bitbitin ang lahat ng susi ng bahay kaya hindi na niya kailangang umikot pa sa harap ng bahay. Pagdating niya sa dumiretso na agad siya sa kanyang kwarto. Noon uli niya naalala ang tungkol sa kahon na nakita niya kahapon. Officially ay kanya na iyon ngayon. May permiso na siya ng kanyang landlord. Sinira na niya ang lock ng kahon para mabuksan iyon. She was about to open the box when she was interrupted by the noisiest music she had ever heard. Sa sobrang lakas niyon ay nakakabulahaw na. Sumilip siya sa bintana. Noon lang niya napansin na may mangilan-ngilan palang mga sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate ng kanyang bahay. May isa ring silver Toyota na nasa loob mismo ng kanyang bakuran. Sa basement nanggagaling ang nakakabulahaw na ingay. Dumating na yata si Frank at hindi lang basta dumating. Nambulahaw na rin at nag-imbita pa agad ng mga bisita. Dali-dali siyang bumaba at lumabas ng bahay para katukin ng mga ito. Pero nakalak na ang pinto nang papunta na sa basement ang natagpuan niya. Kahit anong katok niya ay parang wala nakakarinig sa kanya. Namataan ni Shaira ang isang lalaking pumasok na nakabukas sa gate. Nakasuot ito ng itim na polo at khaki shirts. Bit-bit ito ang brown paper bag at isa siguro sa mga bisita ni Frank. Mahaba at nakapunitail ang buhok nito. May tattoo ito sa kanang braso na hindi na siya interesadong alamin kung ano. Marumenting niya sa mga taong may tattoo. Sayang dahil may itsura pa naman ng lalaki. He had round eyes, thick and brooding eyebrows, a manly nose, reddish lips, and a nice disarming smile. He was tall and broad-shouldered too. His muscles were all in the right places. Nagsisimula ng uminit ang ulo niya kanina pero bahagya ay yung nabawasan. Nakakahawa kasi ang pagngiti nito. Hinintay nito ang makapalapit sa kanya. Pupuntahan mo ba si Frank? Itinuro niya ang pinto papunta sa basement. Pakisabi naman hinaan yung sounds. Gabi na kasi, nakakabulahaw na kamo. Pakisabi ako yung tenant sa bahay. Umiti ito ng malapad. It was really disarming. Bakit hindi na lang ikaw magsabi, miss? Mabait naman yon. Tila kumislap pa mga mata nito nang sabihin nito iyon. Marahil epekto iyon ng ilaw na tumatama rito. Saka, Pogi, matutuwa yun na makilala ka. Hindi pala ilaw ang dahilan ng pagtwinkle ng mga mata nito, kundi mali siya. Nainis siya bigla. Hindi pa man niya kilala si Frank at ang lalaking ito, sigurado siya magkaugali mga ito. Parehong walang pakundangan. Alam mo, kahit pogi pa siya. Frank, pare! Naputol ang dapat ay litanya niya sa tawag ng kung sino mula sa bumukas na pinto ng basement. Lumapit sa kanila ang lalaking may-ari ng boses. Matangkad din ang lalaki. Moreno to at hindi tisoy tulad ng lalaking kausap niya. Ano, nakabili ka na ba ng pulutan? Oo pare. Iniabot ng kausap niya ang paper bag sa bagong dating na lalaki. Sa puntong iyon ay tumaas na ang isang kilay niya. Pinaglololo ko naman pala siya nito. All this time ay si Frank na pala mismo ang kaharap niya. Hindi lang uminit ang ulo niya, she was also offended. Ayaw na ayaw niya ang pinagtitripan siya. Tinapik-tapik ng morenong lalaki si Frank. Bilib talaga ako sa'yo pre. Sandali ka lang nawala may nakilala ka na agad. Sabi nito na tumingin pa sa kanya. At ang kapal talaga ng mukha ni Frank at nagawa pa nitong tumawa sa sinabi ng lalaki. Ikaw si Shaira, hindi ba? Shaira, si Tiago. Bumaling ito sa katabi. Pare, siya yung tenant ng bahay. Pagpapakilala nito sa kanila ng lalaking tinatawag nitong Tiago. Nagkamot ng ulo si Tiago. Ay, sorry miss, ang akala ko. His voice trailed off. Siya pa yata ang mag-fill in the blanks sa sinabi nito. She was liking this man less and less, but she had to choose her words carefully. Anak daw ng turing ng may-ari ng bahay sa lukulukong si Frank, kaya kahit gusto niya itong talakan ay hindi niya magagawa. Basta, pakihinaan na lang ng sounds. Anya, saka niya iniwan ang mga ito at pumasok na siya sa loob ng bahay. Ang sungit naman nun pre, ani Tiago na nakaakbay pa kay Frank habang pareho nilang inihahatid ng tingin ang papasok sa bahay na si Shaira. Pabiro niya itong binatukan. Ikaw kasi, itinodo mo yung speaker. Nagkamot ulito ng ulo.
Malay ko pa nakauwi na siya. Kanina naman ay walang tao dyan, hindi ba? Tama naman si Tiago. Wala silang naabutan na kahit sino na maglipat sila ng mga gamit. Kaya, syempre rin na nakahanap ng venue ang mga katropa niya para mag-inuman kaya doon na lang niya pinunta ang mga iyon. Hinaan na lang natin ang sounds, sabi niya kay Tiago. Naalala niya ang itsura ni Shaira kanina. She looked offended. Ang akala niya ay maaliw ito sa ginawa niya. Girls love his antics. Kung katulad din ng mga iyon si Shaira, tumawa na sana ito ng may halong pagpapakyut nang malaman na siya pala si Frank. Sayang yung tenant. Maganda sana kaso parang masungit. Ani Tiago. Maganda talaga. Sandaling naglaro sa isip ni Frank ang mukha ni Shaira. Mahaba ang itim na buhok nito, maputi at makinis ang balat. Cute nose, lovely almond-shaped eyes, and the lips. Ang mga labi nito ang dahilan kung bakit malapad ang pagngiti niya rito kanina. Shaira was blessed with sexy lips. Mas makapal ang lower lip kaysa sa upper lip. At tila lagi nakapout iyon tulad ni Angelina Jolie. His celebrity crush since he discovered girls. Lalo na ang lips. At ang legs pare, dagdag ni Tiago. Suddenly he had a fleeting memory of shapely, smooth-looking legs. Napapalatak ito. Kailangan mo makipagkaibigan sa bagong tenant pare. Kailangan talaga. Tugon niya, hindi lang yun dahil sa maganda at sexy ito, kundi dahil na rin sa kahon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.